Kung sinundan mo ang kwento ni Alex Yala, mula sa isang batang nag-training sa Rafa Nadal Academy, hanggang sa isang manlalaro na nagsimulang gumawa ng kasaysayan sa Miami, alam mo na kung gaano siya kagaling. Pero ngayon, sa katatapos na tournament sa Washington, D.C., nagawa niya ulit, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 4 na malalaking pangalan sa women's tennis ang kanyang pinatumba sa loob lamang ng isang linggo. At ang resulta ay isang bagong ranking, isang bagong titulo, at isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Philippine tennis. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Bumalik muna tayo sa simula para maintindihan natin kung bakit napakahalaga ng nangyari sa DC Open. Si Alex Ayala ay nagsimulang magsanay sa Rafa Nadal Academy sa Manacor, Mallorca, Spain. Mula pa noong siya ay 13 taong gulang. Doon niya natutunan ang disiplina. Doon niya nabuo ang kanyang laro. Doon niya natutunan kung paano maging seryoso sa larong ito bilang isang propesyon. Pero sa loob ng maraming taon, ang kanyang Grand Slam record ay hindi kaaya-aya. 6 na Grand Slam main draws. 4 na beses siyang natalo sa first round. At noong Enero sa Australian Open, siya ay nabagel sa first set at natalo agad sa opening match. Ang tanong noon, kaya niya bang i-translate ang kanyang talento sa mga malalaking tournament? Ang sagot ay dumating sa Miami noong Marso 2025. Doon niya tinalo si Ostapenko, Grand Slam champion. Tinalo niya si Madison Keys, Australian Open champion. At tinalo niya si Iga Swiatek, 5-time Grand Slam winner. Isang wildcard, 3 champions ang pinatumba. Nagulat ang buong mundo. Bumilis ang panahon at ngayon, sa Mubadala DC Open, muli niyang ginawa ito pero mas malaki pa ang scale ng kanyang tagumpay ngayon. 4 na malalaking manlalaro ang kanyang hinarap sa magkakasunod na laban sa loob lamang ng isang linggo. Sa unang round, tinalo niya si Zheng Qinwen. Sa pangalawang round, tinalo niya ang defending champion na si Leylah Fernandez. Sa quarterfinal, tinalo niya si Elina Svitolina. At sa semifinal tinalo niya ang number 3 seed na si Naomi Osaka. 4 na champions, 4 na panalo. Ngayon, pag-usapan natin ang final. Kaharap niya sa final, ang top seed ng buong tournament, si Jessica Pegula. Naglalaro si Pegula sa harap ng kanyang home crowd sa Washington, D.C. Malaking pressure, malaking hamon. Pero si Alex, na hindi natinag sa kabila ng lahat, ay muli namang ipinakita ang kanyang husay. Tinalo niya si Pegula. Champion siya ng 2026 Mubadala DC Open, ang kanyang unang WTA title sa kanyang buong karera. Ngayon, pag-usapan natin ang pinansyal na epekto ng lahat ng ito. Ayon sa opisyal na ulat, si Alex Ayala ay kumita ng $252,000 o mahigit 15 milyong piso mula sa kanyang panalo sa DC Open. Isang linggo, isang tournament, $252,000. At kung idadagdag natin ito sa kanyang naunang career prize money, na noon ay nasa $1,045,329 ang kanyang bagong total career prize money ay umaabot ngayon sa halos $2 milyong mula sa isang bata na nagsimula sa Mallorca patungo sa isang manlalarong halos $2 milyong na ang kinita sa tennis. Ngayon, ang pinakahinihintay na balita. Ano na ang kanyang ranking bago ang DC Open? Si Alex ay nasa world numero 28, pero dahil sa kanyang panalo sa isang WTA 500 event at sa 500 ranking points na kanyang nakuha, inaasahan siyang aakyat sa isang bagong career high ranking na maaaring umabot sa world number 20. Isipin mo yon, isang Pilipina, nasa top 20 ng buong mundo sa larangan ng women's tennis. Ngayon, bakit ito napakahalaga? Kailangan nating tandaan na bago ang lahat ng ito, walang Pilipino sa buong Open era, lalaki man o babae, ang nakarating sa antas na ito. Mahigit 74 na taon ang lumipas mula noong huling nagawa ng isang Pilipino ang isang bagay na katulad nito sa panahon pa ng amateur era.
sa pamamagitan ni Felicissimo Ampon. At ngayon, sa modernong panahon, si Alex Ayala ang muling nagbukas ng pinto na akala ng lahat ay permanenteng sarado para sa mga Pilipino sa larangan ng tennis. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang susunod para kay Alex. Ayon sa mga ulat, ang kanyang susunod na destinasyon ay ang Canadian Open, isang WTA 1000 event. Mas malaki pa kaysa sa DC Open, mas mataas ang antas, mas malaki ang pressure, mas magagaling ang mga kalaban. Pero base sa kanyang naging track record, laban kina Osaka, Svitolina, Fernandez, Zheng at maging kina Ostapenko, Keys at Swiatek noong nakaraang taon, malinaw na si Alex Ayala ay hindi na lang basta promising young player. Siya ay isa na sa mga legit contenders kahit saan man siya lumaban. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng buong Pilipinas. Trending agad sa lahat ng platform. Nagbabahagi na ng mga sports fan. Nagsasalita ang mga commentator tungkol sa kahalagahan ng kanyang tagumpay. Dahil hindi lang ito basta isang panalo. Ito ay isang simbolo na ang isang Pilipino, kahit saan man siya nanggaling, kahit ano pa man ang kanyang simula, ay kayang makipagsabayan sa mga pinakamagaling na atleta sa buong mundo. At si Alex Ayala, sa bawat laban niya, sa bawat champion na kanyang pinapatumba, ay hindi lang naglalaro para sa kanyang sarili, naglalaro siya para sa Pilipinas. 4 na champions ang pinatumba sa DC Open. $252,000 na kinita sa isang linggo. Halos $2 milyong na total career earnings. At isang bagong ranking na aabot sa world numero 20. Isang unang WTA title na nakamit sa isang WTA 500 event. Laban sa top seed sa kanyang sariling home court. Iyon ang naging kwento ni Alex Ayala sa DC Open. Pero higit pa sa mga numero, ang pinakamahalaga ay ang katunayan na patuloy siyang lumalago. Patuloy siyang nagpapatunay at patuloy niyang dinadala ang pangalan ng Pilipinas sa mga pinakamataas na antas ng world tennis. 4 na champions ang natumba niya ngayon. Sino kaya ang susunod? Excited ka ba para sa laban ni Alex Ayala sa Canadian Open? Sino sa 4 na champions na natalo niya ang pinakanagulat sa'yo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na balita.